expert at dating IBP President. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Good morning, Aljo. Magandang umaga, Pilipinas. Opo. Isa ba sa mga requirements ng isa pong individual, hindi pa naman ito maakusado, ito pong mag-asawang Diskaya, opo, na ibalik yung perang ninakaw nila bago ho sila o para ma-qualify na pasok sa programa po ng pamahalaan bilang mga state witnesses? Tama ho yan. Malinaw ho yung RA 6981, yung Witness Protection, Security and Benefits Law. Yung Section 5 po noon, malinaw na nakalagay doon na yung gusto mag-apply ni state witness at bigyan ng proteksyon ng gobyerno, nakalagay doon, pipirma siya ng kasunduan with the Department of Justice. Doon ho, isa sa mga kondisyon na they must comply with their legal obligations and civil judgments. So, ibig sabihin, legal obligation. Malinaw ho naman sa batas, sa civil code at saka sa criminal law, na pag ikaw ay nagnakaw at mangungumpisa ka, nagnakaw ka, isang pangunahing obligasyon mo, ibalik yung pera. Tama. So, nasa batas ho yan, nasa Section 5. So, yung panukala na o nagsasabi na hindi na kailangang ibalik ang pera, sa tingin ko, mali yun. Labag sa batas. Kasi ang sinasabi ni Senador Barcoleta, may hihirapan tayo dan. Paano ito bayaran, how the government would determine the amount of money na ire-restore at paano ang pagbabalik ng pera. Ang dali kong gawin yan kasi may paper trail naman, di ba? Okay. Alam naman kung magkano ang binigay ng gobyerno. May cheque naman na binigay ang DPWH. Kung ghost project yan, di lahat ibabalik. Di ho ba? Aha. So yung sinasabi niya, pretty obvious ho kasi nakakalungkot sapagkat imbes ho na panagutin yung mga most guilty, meron pang ibang mga mambabatas na mukhang linilihis sila. At ang attention ngayon ang mga debate tungkol dyan sa karapatan ng state witness, malinaw naman ho sa batas na yung Department of Justice ang secretary at yung committee ang magsisiyasat at mag-evaluate ng kanilang qualifications para maging state witness. At lagi na yung sasabihin hindi kinakalang, hindi ho madaling matuntun kung magkano. Kung magkano yung hindi dapat napunta sa kanila, di yun ang ibalik. Meron hong tinatawag na forensic accounting. So hindi ho totoo yung sinasabi niya mahirap. Nakakahalata na tuloy yung ibang mambabatas. Kaya tuloy kung minsan may patutsada na sila. Meron na silang mga sinasabing may humihingi na 1 bilyon para sila ay sagipin o kaya protektahin. Sana hindi totoo yun. Pero itong papilit-pilit na gawin silang state witness, obvious ho sa aming mga abogado at sana maintindihan ng taong bayan na hindi ho malinaw sa alam nating lahat sa publiko, sa batas, hindi sila qualified. Okay. Hindi ho sila qualified dahil sila po'y most guilty? Kung sila po'y most guilty at nais po nila talagang ibalik na rin yung perang ninakaw, pwede ba silang pumasok dyan bilang mga state witness? Itong mag-asawang Diskaya? Unang-una ho, kasi malinaw ang batas, they must not appear to be the most guilty. Okay, Ngayon, we're not foreclosing it now. Ang sinasabi lang ho natin, at yun din ang sinasabi ng DOJ, sandali lang, wag pabigla-bigla. I-evaluate natin. Kasi merong mga ibang witnesses na mas credible at alam din na. Merong ng direct evidence. Merong paper trail, di ba? May perang lumabas, may ghost project. Hindi mo na kailangan ang kanilang testimonya. Plus, merong mga iba na mas mababa, mga nauutusan lang, mas mababa sa DPWH, mas mababa sa kanila, na willing naman mag-testify pag kinasuhan yan. Yun, mas qualified mga yun kaysa itong mga mastermind, yung mga nag-uutos, kagaya ng mga Diskaya. So, patayaan sana nila, paubayan na natin, may committee ho naman sa Department of Justice, yung Undersecretary for Prosecution, yung Chief State Prosecutor, at saka may 5 tao dyan na hihimay-himayin nyo. Plus,
tingnan ho natin yung sinasabi niya. Hanggang 2022 lang. Malinaw naman na sa tatlong 2016 nandyan na sila at namamayagpag na sila. So, napaamin na sila din sa Kongreso na merong ding humihingi ng kickback doon. Pero sabi nila, hindi daw sila nagbigay. Ba't hindi nila banggitin yun? Yung selective memory, selective affidavit, hindi ho maganda yan. Mag-ingat tayo. Baka nga talagang ang balak nila ay ilalaglag nila yung mga kaso sa kahuli-hulian. So, huwag ho sanang tama sa tingin ko ang sinasabi ng Department of Justice na evaluate natin yan. Hindi automatic na pag hiningi ng isang senador na maging state yun na yun. Hindi ho. Maraming salamat po, Attorney Domingo Cayosa, constitutional expert at dating IBP President. Good morning. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Thank you.